Ano po yung update sa commitment ng palasyo tungkol sa pagpapakulong bago magpasko? Nako, Inaabangan na po natin yan nung bago magpasko pero lumampas na. wala. Maraming nang babash, ano? Maraming Lats. nagsasabi na ano ba talaga? Even Senator Lacson, ano ba daw ang stand ng palasyo dito? Because kung wala naman daw, hindi naman matutupad, bakit nagsasalita pa na may maghihimas-rehas bago magpasko? So, what can you say about that? Nako, nabuang na naman ho itong si Sundalong Kanin. Bumanat na naman ho itong si Antonio Trillanes at itong si Auntie Claire. Nako, matagal-tagal na ho kaming hindi nagtutuos nitong ali na to. Dito sa video na to, sabay-sabay ho nating panoorin at reakan ang kanyang naging interview dyan sa Billionaire News Channel. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Pasaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ano naman ho ba ang mga banat netong si Trililing? Ang sabi ho niya, kapag nakabalik sa pwesto, yung mga Duterte, I tell you, gigibayin talaga nila ang bansa. They don't know how to govern. Parang siya naman talagang napakahusay at napakarunong, di ba? Di ka nga nanalo ng pagka-mayor. Pagka-mayor na nga lang, di ba? Hindi ka nga makakana bilang congressman. Talunan ho siya bilang senador. Hindi ho siya makatakbo ng congressman. Tumakbo ho siya ng pagka-senador. Hindi ho siya nanalo. Bakit? Kasi nahubaran ho yung mama na yan nung panahon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nakita ng sambayan ng Pilipino kung sino si Antonio Trillanes. At mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, talagang nagpapagamit ho siya sa administrasyon. Kasi yan ho ang expertise nitong si Antonio Trillanes. Noong panahon nitong si Binay, siya ho ang ika nga gumiba dito kay Binay. Ngayon, dahil nakita nila na meron na napatunayan, nakita ng administrasyon nitong si Marcos Jr. na meron na napatunayan itong si Trililing sa panggigiba ng mga potential presidential candidate pagka-presidential election, siya ho ang bumanat kay kay Binay. Sure win na ho si Binay noon, parang parang ang standing nitong si BP Sara ay ganun ho yung kay Binay noong panahon nitong si Panot. Kung hindi ho giniba nitong si Antonio Trillanes itong si Binay noong 2015 papuntang 2016 presidential election, malamang sa malamang matatalo ho ito real talk ho ito giniba lang ho talaga nila itong si Choco na tao, kaya natalo ho siya noong 2016 presidential election. Pero sa bagay, kahit na ika nga hindi gibain itong si Binay, magiging pukpukan ho talaga ang laban. Kaso marami ho talagang sabit yang si Binay, di ba? Marami ho siyang ika nga kalansay sa aparador na pagka lumabas yan, talagang hindi ho siya pipiliin ng ating mga kababayan. At ngayong mga panahon na to, merong Madriaga, merong Piatos, merong kung ano-ano. Yang mga kabalbalan na ini-SS sinasalsal nitong si Antonio Trillanes para siraan itong si BP Sara. Pero yung sitwasyon ni Binay noong mga panahon na yon, kung ikukumpara natin sa sitwasyon nitong si BP Sara ngayong mga panahon na to, napakalaki ho ng kaibahan yan. Kaya para dito kay Antonio Trillanes, tigilan mo na yan. Anak ng toka, pagkatapos nitong si Marcos Jr., sigurado ako sa dami ng kabalbalang ginawa mo, diretsong kalaboso kang walang yaka. At ito ho mga kababayan ang hindi maintindihan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal ng ating mga kababayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho yung mga dahilan kung bakit mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, especially yung mga kababayan nating rider, yung mga kababayan nating biyahero, di ba? Yung mga kababayan nating OFW. Katangi-tangi sa administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 10 years passport, 10 years driver's license. Saan ho kayo makakakita niyan mga kababayan? Di ba? Etong si Marcos Jr. nakakatatlong taon na ho siya sa kanyang administrasyon. Ano na ho ba yung iga nga landmark na mga pulisiyang pagka sinabi nila yan, maaalala mo ang administrasyon itong si Marcos Jr. Maliban sa mga korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi pagka nabanggit ang pangalang Marcos Jr., ang unang papasok sa kaisipan ng ating mga kababayan na pagka bumagyo, sigurado lulubog ang Pilipinas. Diba? Ito pakinggan natin tong si Kuya. Ito yung mga bagay-bagay na pinipilit takpan
takpan at ika nga gustong ipalimot sa sambahin ng Pilipino ang mga nagagawa ni Tatay Digong. Pero pagka nakita ng mga driver, ng mga OFW, kasi sa ayaw sa gusto mo, ordinaryong Pilipino, pagka kumuha ka ng pasaporte mo, pag nakita mo yung pasaporte mo, lalo na kung OFW ka, nakita mo yung 10 taon dyan, automatic na yan. Di ba? President Rodrigo Duterte. Hindi na humababago yan. Ginawa lang naman niya trabaho niya. Pero bakit sa administrasyon niya nangyari yun? Kasi meron ho siyang tunay na malasakit sa mga Pilipino. Panoorin mo natin mga kababayan. 10 years passport. 10 years passport. Oh. 10 years driver's license. Yun. Salamat, PBBM. Ready na tayo. Sabi siguro nitong si Kuya, yarin lang naman na nakawin ni Marcos Jr. ito, bigay na natin sa kanya. Di ba? Yung bridge sa Mindanao, hindi nga siya ang naghanap ng pondo. Hindi nga niya kasundo ang China na kung saan nagpondo at talagang nagsakripisyo para maitayo yung bridge na yon. Pero sinabi niya, isa sa mga flagship project ng kanyang administrasyon. Tingnan niyo naman kagago yung ano na yan, di ba? Tingnan niyo naman mga kababayan. Pasensya na medyo maliho kasi yun eh. Hindi naman sa'yo aangkinin mo. Sa bagay, marami hong ganyan, di ba? Yung tipong kahit hindi sa kanila para lamang may maihabang sila, talagang gagawin at gagawin ho nila yan. O itong si Manong, yarin lamang nanakawin ni Marcos Jr. ang credit dito sa 10 years passport at 10 years driver's license. Ibigay na natin kay Bangag. Ito, meron din natin. Yo. Naku, masarap yan ha. Ano ba to? Seryoso sir, nagpapasalamat ka kay Bangag? Baka ano ka na sir ha? Nasusobrahan ka rin sa pulburon. Hindi, baka ano lang, sarcasm lang yun na salamat PBBM, no? Pero kung hindi alam na tong si sir, ano na sir ha, unahan na kita, ang dapat mong pasalamatan dyan, alam mo naman kung sino dapat mong pasalamatan. Ano lang naman yan, sarcasm lang, pang urat dito kay Auntie Claire. Ito dito na ho tayo sa pinakaabangan ng lahat. Alam ko naman isa ho ito sa mga inihintay ng ating mga kasama dito sa PH Update. Nareakan natin itong si Auntie Claire kasi sa mga nakalipas na araw, hindi ho natin nagawa na reaction video itong si Auntie Claire mula nung sinagot niya yung mga ilinabas na dokumento nitong si Congressman De Viste at na kesyo sinabi niya dun sa kanyang press con dyan sa Malacanang Press Corp, hindi daw authenticated. Ang problema ho dito mga kababayan, itong balita na to ang problema dyan sa usapin na yan. Pakinggan ho natin. Game ha? Game. Pero gigit ni Secretary Vince Dizon, hindi authenticated ang mga dokumento at hindi niya pa rin ito nakikita. Sabi ni Castro, kung mapatunayang iligal na nakuha ang umano'y Cabral files, mawawala ang silbi nito bilang ebidensya. Pambihira. Kung yan pa rin ang ating kumbaga ano ho yan yung chain, may tawag sila dyan basta yung mga ebidensya sa korte pagka yan, kahit ano pang bigat ng ebidensya na yan, kung hindi dumaan dun sa tamang proseso ang pagkakakuha ng mga dokumento na yan o phone call, phone records, o kung ano man dokumento yan, o basta pagka prenisenta mo sa korte yan, kung hindi tapat ang pagkakakuha niyan, mapapawalang bisa yan. Pero dito sa isa na to, Auntie Claire, hindi nyo pwedeng ihalin tulad itong nangyari na to sa mga maanumalyang flood control scandal sa mga ordinaryong krimen. Diba? Hindi ho ito kahalin tulad ng mga ano na yon. Ika nga, meron tayong pulisiya sa restitution. Dahil nga sinabi ng Bangag administration na pwedeng mag-restitution, walang problema yan. Pag nagkusang loob ang mga kontraktor at mga DPWH district engineer, gusto nila magsuoli ng pera, walang problema yan, di ba? Basta para maging masaya yung mga tao dyan sa DOJ, di ba? Merong meron ho silang mga ganong atake dyan sa ano na yan, restitution .
Di ba? Hindi ho pwedeng gawin yon dito sa issue na to ng mga maanumalyang flood control project. Hindi pwedeng sabihin ng Malacanang na hindi tama yung pagkaka-obtain o pagkakakuha o kung saan man nakuha nitong si Congressman Libiste yung mga dokumento na yan. Hindi ho pwedeng ganun. Kasi ang nawalang pera dito, trilyon at bilyones, napakaraming maanumalyang flood control at ghost project ang involved dito sa usapin na to. At pera ng sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan dito. Hindi lang ho ito ordinaryong krimen na kung saan pwede ho nating i-apply yung ganong klaseng procedure, di ba? O polisiya, di ba? Hindi natin pwedeng i-apply dito yun. No? Dapat kailangan po lahat ng ebidensya, lahat ng pwedeng magsalita, lahat ng pwedeng magbulgar, maglabas ng mga dokumento, kailangan ngayong mga panahon na to. Kasi nagtatakipan ho sila. Sa Malacanang nagpapanik ho sila. Kaya kung sino man ang merong mga supporting documents para sabihin na totoo yung mga dokumentong ilinabas ni Congressman Libiste, wag ho kayong mag-atubili na dapat hindi pa mumulitika ha. Wala ho tayo doon sa na yon, doon sa usapin ng pamumulitika. Ang atin dito ma-inform ang sambayan ng Pilipino kung ano nga bang nangyari, 'di ba? Doon sa 23, 24, 2025 national budget. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, bulag, pipi, bingi ang sambayan ng Pilipino. Wala ho tayong naririnig, nakikita. 'Di ba? Nararamdaman dito sa mga mga politiko na to na dapat talagang puntahan natin ang kaibuturan nitong usapin na to. Tigil ICI bubuwagin na. Tigil ang Blue Ribbon na hearing. Ang ombudsman naman aso ni Marcos Jr. Try natin dyan. Change of leadership sa Senado. Ilagay si Cayetano, palitan ng Blue Ribbon Committee chairperson. Doon sa ganong kaparaanan, doon pa lang ho tayo magkakaroon ng totoong katugunan sa mga katanungan na bumabalot ng sambayanan ngayong mga panahon na to. Hindi niya pa rin ito nakikita. Sabi ni Castro, kung mapatunayang iligal na nakuha ang umano'y Cabral files, mawawala ang silbi nito bilang ebidensya habang gumugulong ang investigasyon. Pero kung sige pagpalagay na natin, ibigay na natin sa mga siraulo sa Malacanang na hindi nakuha nitong si Leandro Libiste ang mga dokumento na yan. Kailan nyo ba planong ilabas yung mga totoong dokumento? Kailan nyo ba planong ilabas yung mga totoong dokumento na kung saan malalaman natin ang whole picture dito sa mga nangyayari na to, di ba? Kasi ngayon sinasabi nyo hindi authenticated o baka nakuha nitong si Congressman Leandro Libiste yung mga dokumento na yan sa kung ano pa mang kaparaan. Ngayon bigyan nyo kami ng mga totoong yung mga authenticated documents. Di ba? Nitong si Yusek Cabral. Kasi doon sa GAA, wala na ho yun. Refine na yung pagnanakaw doon sa dokumento na yun. Na-refine, nalinis na nila. Lahat ng butas, lahat ng pwedeng takpan, tinakpan na nila doon sa GAA. Ang pinag-uusapan dito, yung mga nagsumite ng mga proyekto, yung mga line items sa bawat distrito, sinong congressman ang nag-request dito sa particular na budget na to. Balita ho natin, etong si Bersamin, napakarami yung problema na dyan sa mga dokumento na yan at nasasabit ang napakaraming pangalan ng mga gabinete nitong si Marcos Jr. sa Malacanang dyan sa mga dokumentong hindi pa nailalabas na yan na pilit na itinatago at pinagtatakpan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Sa flood control scandal. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Paras. Ito na ho ang ating niya. Kumbaga yung mga vlogger sa social media, tinik ho niya sa lalamunan Ito na ho mga kababayan, titinigin na ho natin itong si Auntie Claire, anak ng toka. Medyo naglaylo ho tayo sa politika sa mga nakalipas na araw, pero dito sa video na to, bibigay ho natin ang the best dito kay Auntie Claire. Press Officer at Undersecretary Claire Castro live. Good evening po. Let's go. Yusek Claire. Yes, good evening, Gerge, at sa lahat na nanonood sa inyong program. Well, Yusek, ano po yung masasabi nyo sa pahayag ni Senator Lacson na at least 5 cabinet secretaries ay may allocations daw po sa 2025 budget ayon sa Cabral files?
Actually, lahat ng dokumento po, ayon din kay Sec Vince, lahat ng dokumento, lahat ng mga na facts na kay Facts. Yusek Cabral ay Oh. isinumiti na po Nako sa po. ombudsman. So, Nako po. hayaan na po natin ang ombudsman at kaya po ito isinumiti para po Oh. bigyan laya ang ombudsman sa pag-iimbestiga ng anumang nilalaman ng mga dokumento na nakuha po kay Yusek Cabral. Okay, so Paano mabibigyan laya ang ombudsman na mag-imbestiga diyan sa mga ano na yan? Ang naglagay diyan kay Boying Ray Mulya diyan sa ombudsman, walang iba kay Marcos Jr. Ang hatol niya doon sa video nitong si Zaldico, AI. At base sa kanya nakikita, wala pang solidong ebidensya na makakapagkonekta kay Marcos Jr. at Martin Romualdez dito sa mga maanumalyang flood control project. Gaano kalaya ang layang gusto mo, Anticlear? Langya ka talaga, oo. just to clarify po, Yan. alam po ni Sec Vince, nakita niya po yung Cabral files at Nako. alam na rin po ng palasyo itong Cabral files na ito. Nako, Ayon kay Sec Vince, hindi po niya nakikita po yung sinasabing Cabral files. Okay. Sa lahat napakasinungaling talaga nitong si Vince Dizon. Talagang ano ho sila, ika nga nagkakasundo ho sila dito sa naratibo na sinungaling itong si Leviste. Ika nga hindi legal ang pagkakakuha ng mga dokumentong ilinabas niya sa publiko at walang kung tawagin Cabral files. Kasi pagka lumabas yung Cabral files na yan, nako! Maghahalo ho ang balat sa tinalupan. Kasi balita ho natin, karamihan, napakarami hong mga opisyal ni Marcos Jr. dyan sa Malacanang, nandyan sa kung tawagin na yan Cabral files. naman po ng dokumento, kung ano man po yan, at kung ano po ang nasa opisina po ni Yusek Cabral, lahat po yan ay isinumiti na po sa ombudsman. Kung ano po ang mangyayari doon at kung meron pong kaparehas o yung iba doon ay kaparehas sa Nako. sinasabing Cabral files, Oho. so hayaan na po natin ang ombudsman na mag-imbestiga po rito. But the President Wala. is already aware Talo. of the Cabral files. And anong sinabi niya tungkol dito? Anong nararamdaman niya? Kasi tinutumbok yung palasyo po dito. May binabanggit na ES, no? Na apparently ito naman ay tinanggi na rin ni ES Bersamin. Anong sinabi ng Pangulo po? Kung hindi pa po ito nakikita ng Sec Vince, so hindi pa siya makakapag-report kay Pangulo patungkol sa Cabral files. Kasi nga po, kung siya mo po mismo ay hindi pa Kasi malabo ho yung gustong mangyari yung sinasabi nitong si Congressman Leviste na magmumukhang anga itong si Anticlear kung sakaling tanungin niya itong si Secretary Vince Dizon kaugnay dun sa mga ilinabas niyang dokumento dun sa kanyang official Facebook page. 'Di ba? Sinabi niya magmumukhang tanga yan si Anticlear na yan. Kasi hindi niya pa tinanong itong si Sec Vince tapos ganyan ang kanya sinasabi. Ang problema ho dito mga kababayan, si Sec Vince at itong si Anticlear nasa iisang bangkaw sila na ngayong mga panahon na to palubog. Kaya kung ano man ang naratibo ng Malacanang magkasalo ho yung dalawa na yan sa mga kabalintunahan itong administrasyon itong si Marcos Jr. Kung umaasa itong si Congressman Leviste na ika nga kukumpirmahin nitong si Vince Dizon yung mga dokumentong ilinabas niya at sasabihin niya, oo, binigyan ko ng pahintulot iyang si Cabral na bigyan ng kopya ng mga dokumento na yan, itong si Congressman Leviste. Malabo hong mangyari yun. Kasi para na hong sinabi nitong si Vince Dizon na napakarami ho talagang problema ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kuha niyo ho po mga kababayan, yung bata naging ano siya kumbaga na-miscalculate niya ho yung mga bagay-bagay. Hindi niya ho inaasahan na yung mga, akala niya ho kasi yung literal na realidad ng mga kabataan, kung anong iniisip nila, yung sobrang pagiging honest siguro mag-a-assume na ako dito, na honest itong si Congressman Leviste dahil kabataan, kapusukan niya. Akala niya, yung sinabi nitong si Vince Dizon noong bibigyan siya ng dokumento nitong si Cabral, paninindigan ni Vince Dizon kung ano man ang sinabi niya dito kay Secretary Cabral. Hindi ho yun ang realidad ng buhay. Ang realidad ng buhay, amo ni Vince Dizon si Marcos Jr. At si Marcos Jr. ang pinakamalaki ang pananagutan dito sa mga anomalyang flood control project na to.
pa niya ito ma-authenticate dahil hindi niya po nakikita Nako. kung ano mga nilalaman nito. So Ante. definitely hindi lang po siya makakapagbigay ng sapat na facts patungkol sa sinasabing Cabral files. But he is aware of the Cabral files, the existence Sino of it. po? The president po. Hindi po agad masasabi kung existing. Okay. Kasi hindi pa nga po nakita ng sekretary. Walang makakakita kasi itinago na nila. 'Di ba? Pagkaalis o pagputok pa lang nitong issue na to, alam ko na ano pa yan na preventive suspension pa ata yung ali na yan. Yun daw mga computer, laptop, mga gadget doon sa kanyang opisina, tinanggal lahat. Wala na hulaman. Kasi nandun yung mga ebidensya, yung mga proponent, yung mga pakiusap, yung mga pasingit sa 2025 budget ng mga gabinete nitong si Marcos Jr. Nandun lahat. Kaya anong walang makikita? Wala talagang makikita kasi tinago na ho yan. No? Anong nangyari doon sa DPWH, isa sa mga office niya dyan sa Quezon City? Sunog. Nasunog o sinunog. Nandun ho yung ibang mga dokumento. Tapos napakatagal na panahon, Olo Pasadin, anak ng TOCA, DPWH establishment yan. Ano yan? Equip yan ng mga sprinkler at dumaan sa building code yan. High-rise yan mataas yung building na yan. So yung mga building code dapat merong sprinkler system yan. 'Di ba? Yung mga sensor niyan kung sakaling matrigger, automatic tatawag kagad sa pinakamalapit na istasyon ng mga bumbero. 'Di ba merong mga ganong picture ba? Hindi ho nangyari yun. Kumbaga, hinayaan mo nang matupok lahat ng dokumento sa loob. Doon sa particular na DPWH office na yon. Ngayon dito sa mga dokumento ni Cabral, umaasa sila na meron silang makikitang mga ebidensya. Mga loko-loko pala itong mga to. Secretary Vince, kung ano yung Cabral files. Nako. Kung meron po yan, sabi nga po natin, sinabi na po ni Sec Vince na naibigay niya na po lahat ng dokumento. Kung Cabral files, masasabi po ito, kung ano lang po yung naisumite sa ombudsman, siguro doon lang po magsimula ng pag-iimbestiga po. Para kung sino man po yung sangkot dito, walang sisinuhin po ang Pangulo. Lahat po yan ang sangkot. Kahit cabinet secretaries po yan or cabinet members po yan. Pambira, oo. Anong sangkot-sangkot? Trijib Olivar, Adrian Bersamin, Amena Pangandaman, Trijib Olivar, Adrian Bersamin, hinahatiran daw di umano ng bulto-bultong pera sa Diamond Hotel dyan sa Metro Manila. Nasaan na investigasyon? Anong walang sasantuhin? Nasaan na itong si Bunoan? Hindi nyo pa ba kakansilahin ng passport yan? Si Bunoan at itong si Zaldico, wala ho yung pagkakaiba. Parehas lang ho nilang isinakusaw ang mga daliri nila dito sa issue ng mga maanumalyang flood control scandal na to. Dapat lang po maimbestigahan. Do you have any information po sa kasalukuyang investigasyon ng ombudsman tungkol sa mga dokumentong ito? Ito kaya nasilip na nila? Something to that effect? Wala po akong personal na knowledge kung nasilip na po nila o nadetalye na po nila. Dahil kamakailan lamang po ito na isumite. Nung ipinaputos po ng ombudsman, agad naman po sumunod ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary Vince. So kung nakita po nila ang detalye po, hindi ko po masasagot. Okay, but I'm asking that ito pong information tungkol sa Cabral files kasi whether may statement kayo na dapat alamin kung saan nanggaling itong lumalabas na Cabral files ngayon. And whether, kung tama po yung pagkaunawa ko sa sinasabi nyo, ang hawak na dokumento galing sa DPWH na forward na sa ombudsman. Okay. So whether parehas itong pinag-uusapan nating dokumento na finorward ni Sec Vince sa ombudsman at yung Cabral files, it's up to the ombudsman to determine that. Ano po? Kung Yes, tama ang pagkaintindi ko sa inyo. Sila na po mag-authenticate since naipasa po lahat mga original files ay naibigay na po sa ombudsman. Anong klaseng authentication ba ang kailangan gawin? Cabral files, GAA, pagbanggain, pagka tumama, anak na TOCA, wala ng authentication ang kailangan gawin dyan. Pondo, proyekto, binangga sa GAA, sa GAA, na pinarmahan nitong si Ajik, nagtugma, tapos ang usapan. Di ba?
problema talaga tong si Auntie Claire. Malaki talaga problema itong alien na ito. Ombudsman. This includes mga dokumento po ng mismong DPWH na magsasabi tungkol sa allocable and non-allocable funds na sinasabi po ni Yusek Cabral noon. Kung meron nag-exist po, kung may nag-exist po dyan at ito'y naaayon naman sa files mula sa DPWH na files po ni Yusek Cabral, so makikita naman po ito ng Ombudsman. Okay, handa raw po makipag-cooperate dito si former ES Bersamin. Yun po yung nakalagay sa statement niya. At kasunod nga kasi lumabas yung ES code na nabanggit doon sa files. Ano po kayang masasabi nyo rito? Maganda po yun. Napaka maganda pong gesture po yan mula po kay former ES na siya po mismo ang nagpapasinungaling sa sinasabing Cabral files kung saan inilagay yung kanyang pangalan. Hindi po kasi natin masasabi kung inilagay lang ito o talagang request niya dahil itinatwa po niya na ito'y talagang galing sa kanya. So maganda po talaga na malaman natin kung may lang nagne-name drop lang po o talagang mayroong mga taong sangkot po dyan. So mas maganda po talaga maimbestigahan. At yun na rin po, at open po si ES Bersamin para po mapatunayan niya na hindi po siya nagsagawa ng itong klaseng mga request. May mga ugong-ugong po, Yusek Claire, ng possible cabinet revamp come 2026. May kinalaman po ba ito sa pagkakasangkot ng ilang mga cabinet members dyan sa Cabral files, sa mga allocable funds galing sa DPWH? Sa ngayon, George, wala pa nakakarating sa akin kung magkakaroon. Yan ang problema ho natin dito mga kababayan. Ang problema dito sa kay Auntie Claire, wala ho siyang alam. Pero pagdating doon sa Cabral files, kailangan i-authenticate. Pero dito sa mga ganitong... ang ganda ng pagkaano dito ni Auntie Claire. Yan ako nga. I-snip ko na to para ika nga talagang solidong-solido. Ibang klase talaga. Bunga nga pa lang ni Auntie Claire, talagang alam mo na wala nang lalabas na matino dyan sa bibig na yan. Walang balasahan. Siguro after. Magkakabalasahan. Tayo naniniwala dahil nga palsipikado ang utak ng presidente natin, ultimo konting kibot lang, ultimo konting, di ba, ganito lang ho yan mga kababayan. Merong linabas, etong si Zaldico, tinawagan siya ni Amena Pangandaman. Merong ilinabas, etong si Bernardo, hinahatiran ng pera etong si Trijib at etong si Adrian Bersamin. Lagas, diba? Lagapak o tinanggal o nag-resign o kung ano pa man, pero sigurado natin dito tinanggal ho sila. Dahil lang nagpatotoo nun si Lucas Bersamin na mismo. Tinanggal sila at hindi sila nag-resign. Ganun ho, isa pa sa mga kasinungalingan ni Auntie Claire yun, diba? Tayo ay naniniwala sa darating na 2026, marami hong matinding balasan na mangyayari dyan. Diba? Ika nga maglilinis na ho sila ng hanay dyan sa Malacanang. At yung mga aalis o sisibakay nitong si Marcos Jr., malamang sa malamang palili pa rin na huyan kagaya ng nangyari dito kay Manny Bunuan. Itong si Amena Pangandaman nga, hindi natin malaman kung nasaan na siya ngayong mga panahon na to, di ba? Wala na hong nakakaalam. Kaya kung sakaling magkaroon ng balasan at hindi na ho natin makita yung mga individual na yan, hindi na ho tayo magtataka dyan. O sakaling matanggal itong si, ano pangalan ito? Sani Angara, hindi ho tayo magtataka dyan. Anak ng tokwa, tao ho niya. Yung nag-resign na si Trijib Olivar na kung saan siya daw ho ang hinahatiran ng bilyong pera dyan sa Diamond Hotel. Ngayon kung mag-resign itong si Sani Angara, di na tayo magtataka dyan. Domino effect ho yan bilang na ho ang maliligayang araw ni Sani Angara dyan. Sa totoo, kung ika nga alam ho nila, mga politiko yan Alam ho nila kung kailan. Si Marcos Jr. lang naman kasi hindi naman talaga siya politiko talagang addict lang siya. Di ba? Addict lang ho talaga siya. Addict na obsessed na maging presidente. Para ika nga mare-enact niya yung ginawa ng kanyang ama. Pero sa kahit anong subok na gawin niya, hindi ho niya kayang gawin yun. Merong bisyo di ba? After New Year, kung meron man, baka makapag-report agad ako. Pero sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin. Okay, but Yusek, ano po yung update sa commitment ng palasyo tungkol sa pagpapakulong bago magpasko?
Nako. Inaabangan na po natin yan nung bago magpasko, pero lumampas na. Wala. Maraming nang babash, ano? Maraming Lats. nagsasabi na ano ba talaga? Even Senator Lacson, ano ba daw ang stand ng palasyo dito? Because kung wala naman daw, hindi naman matutupad, bakit nagsasalita pa na may maghihimas rehas bago magpasko? So, what can you say about that? Ang tanong ko, George, may sinabi ba ang Pangulo kung sinong personalidad ang mapapakulong niya sa Paskong ito? Hindi, ang sinabi ng Ajik mong amo, wala na silang Merry Christmas. Base doon sa ating huling nakita, yung mga contractor at district engineer, anak ng tokwa, yung mga hamon nila, napakalalaki. At talaga meron pa silang mga pa-fireworks. Di ba? Kung wala ng mga Merry Christmas, bakit nagme-Merry Christmas pa yung iba? Bakit nasa laya pa rin si Ajik? Bakit nasa laya pa rin si Martin Romualdez? Bakit nasa laya pa rin si Bunuan? Bakit nasa laya pa rin si Trajib Olivar at itong si Adrian Bersamin? Nasaan na yung Merry Christmas nila? Diba? Nasaan na yung kulong nila? Kasi kung ibibida nyo sa amin si Sara Diskaya at ang kanyang asawa dahil nakakulong na ngayong mga panahon na to, huwag tayo maglokohan dito. Pambira, mga dilis at sapsaplag yung dalawa na yan. Di ba ang binanggit na lang niya sa kanyang ulat ay marami sa mga nabanggit niya ang maaaring hindi merry ang Christmas. Okay. At isa na rito, nabanggit niya ay ang Diskaya. Nako! At totoo naman, hindi naging merry ang Pambihira. Christmas. Pambihira, oh. Ano yun? Sila ang pinalit na poster boy sa laban sa korupsyon nitong si Marcos Jr., mga Diskaya. Downgraded from Saldico, naging Diskaya, anak ng Petrang Carapan. Maliho yun. Diba, from Saldico, naging Diskaya. Ano nangyari? Kinuha na ba ng deal ng amo mo? Yung sinasabi niya na pinapakiusapan siya ni Saldico. Base sa aking huling check sa Facebook page ni Saldico, wala na siyang ilinalabas sa kanyang page, ha? Ano, kinuha niya na ba yung deal? Pinakansila ang pasaporte pero tinigil ang pagpapauwi sa kanya. Ganon. Pambira, oo. Ganito gagawin natin para hindi ako magmukhang tanga sa sambayan ng Pilipino. Ikakansila ko passport mo pero maglelelo kami sa pagbira sa'yo. Ipapalit namin sa'yo yung mag-asawang Diskaya. Nung una kasi ang poster boy ng paglaban sa korupsyon ng mga bangag sa Malacanang, itong si Saldico. Gayong etong si Saldico, meron naman ho palang pangalawang pasaporte, kahit na-cancela mo yung unang pasaporte kasi ganito nagtawagan yung dalawa na yan, ano Brad? Kakansela ko pasaporte mo, sigurado ka hindi ka mapapauwi ha. Okay, kakansela na namin, huwag ka na nga alis sa bansa na yan, huwag ka na magpapakita, huwag ka na maglalabas ng video. All goods na tayo. Diskaya na bahala sa'yo. Hoy, Saldico, lang niya ka, akala mo nakakalimutan na namin mga kabalbalan mo ha. Yung pangalan mo nakakabit dito sa iskandalo na to, hindi yan mabubura doon sa mga ilang video yung ilinabas mo, 5, 6, hindi yan mabubura. Yung galit namin, ika nga installment to. Pagka wala kang ilinabas na video, tuloy-tuloy ang galit namin sa iyo. Ang bira. Ngayon kung gusto mong medyo umupa ang galit namin sa iyo, dalas-dalasan mo yung paglalabas ng video. Diba? Ikwento mo sa amin yung mga pinag-uusapan nyo sa meeting na itong si Martin Romualdez. Diba? Yung kung paano ginamit ang pondo ng 2025 para sa eleksyon at para papirmahin yung mga congressman sa impeachment ni BP Sara. Yun ang gusto namin marinig. Diba? Kasi yun talaga yun yung kung paano nila dinispalko yung 2025 budget eh. Kung paano nila pinangakuan yung mga congressman na pipirma kayo dyan, sigurado yung mga for later release nyo ay mali-release lahat yan. Hindi rin naman napayagan ang kanilang request for furlough. So, walang pagsisinungaling ang Pangulo. Tinupad niya rin din ang kanyang pangako Wala, na may wala mga tapos sa tao pangako hindi niya, ante. magiging merry ang Christmas. Tandaan natin, ilan na ba ang na-issue ng warrant of arrest? Ilan na nakakulong? Ilan ang nagtatago? Ilan yung hindi bumabalik sa Pilipinas? Ilan ang passport na hindi na-cancel na? Ako, ang tanong dito, bakit biglang itong si Saldico wala na, tahimik na? Diba? Ilang passport na nakansela. Diba? Ano ho yan? Ika nga kung ano yung mga sinasabi ni Auntie Claire dyan sa press ko niya sa Malacanang press cartel, ganito rin ho. Walang bago.
Pambira, wala ka bang bagong maitsismis sa amin, ante? So in other words, maraming wanted, maraming hinahabol ang batas. So tama naman yung sinabi ng Pangulo, pero kung ang hinahanap nila ay politiko, kaagad na dapat makulong bago magpasko. Tandaan natin, meron pang mga paghihiring dito at ang sabi nga ng ombudsman, ni Ombudsman Boying, marami pa silang gagawin pag-iimbestiga. Kaya tignan po natin sa mga susunod na araw. So muli, sasabi ko nga, wag naman sana yung iba, sa ating mga kababayan, yung iba, may mga nagsasabi kasi na mambabatas na yabang lang daw ng Pangulo. Sabi ko, sana, wag naman sila maging bulag, wag naman sila maging bingi. Sa mga nababalita, marami ng kickbacks ang naibalik sa Pilipinas, sa kaban ng bayan. Marami na ang na-freeze ang assets. Marami na ang kinasuhan ng BIR. Marami na rin kinasuhan ng Ombudsman at ang DOJ. So wag naman sana tayo maging bulag sa mga naging trabaho na o mga na-accomplish bago magpasko. Wag lang puro negatibo sana. Okay. Yung manggagaling. But can you tell us your timeline? Well, tapos na po magpasko. Magno-New Year na. What should we expect? Kasi po, syempre naiinip yung taong bayan because we're talking about billions of pesos na nawala sa pondo natin. Ano po? Yeah. And everyone wants those people, those politicians na binabanggit nyo, kung talagang involved sila, makulong sila. Do we have your, can we know your timeline? Okay, George, ganito, no? Nakapag-submit na, nakapag-file na ng kaso ang DPWH at nakapag-rekomenda na ng kaso ang ICI. Nasa kamay na po yan ng Ombudsman at ng DOJ. Kung kailan po ito mairerekomendang i-file sa Sandigan Bayan o sa regular courts. So, yun na lang po ang hintayin natin. Dahil sa party po ng Pangulo, sa party po ng DPWH, nakapagsagawa na po sila ng mga kaso, nakapag-file na sila ng kaso. Hindi pa lang po tapos yan, ha? Initial pa lang po yan. So, wag po sila mainip. At hindi ko mainuutusan wag mainip. Na nakakainip naman talaga kapag wala pang nakakasuhang malalaki na mga politiko na nababanggit. Pero tandaan natin, lagi tayo may due process. Hindi pwedeng ura-urada ang pag-file, tapos pagdating pa lang sa... Pambira. Hindi daw ura-urada ang pagpapile. Nakamto ka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nga, wala mang file-file eh. Wala nang mas pinakamalupit na example sa pagiging ura-urada ng administrasyon na to pagka gusto nila yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara. Ura-urada yung pagpapile ng impeachment, ayun. Diba? Hilaw. Ang nangyayari, unconstitutional yung ginawa ng House of Representatives. Kung nagtagal lang ng isang araw itong si dating Pangulong Rodrigo sa Pilipinas, malamang sa malang, alam din ho kasi nila eh. Diba? Alam din ho kasi nila yung ginawa nila kay Tatay Digong. Kung pinatagal man lamang nila ng isang gabi, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan sa, Villamor, hindi ulilipad yan. Makakauwi yan. O makukulong siya dito sa Pilipinas, pero maya-maya makakalaya ho yan. Pambira, inanuho nila eh. Kaya ika nga, nagtulong-tulong ang mga siraulo para mapadala sa Dahig, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag gusto nilang ura-urada, pwede. Pero pagkausapin ng mga magnanakaw sa kaban ng sambayanan, hindi po pwede ura-urada dito sa mga siraulo na to. Sandigan Bayan, hindi pa nagkakaroon ng arraignment. Dismiss na yung agad ng kaso. Hindi gugustuhin ng Pangulo yan. Na mate-technical because kakamadali. Kailangan ng due process dito, pero nasa ombuds po yan, hindi lang po probable cause ang kailangan dito. Reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin talagang dokumento ay sapat para makonvict ang isang inaakusahan. At sabi nga natin, 4 na buwan pa lang, George, ang nakakalipas. Buti pa si Mayor, babanggitin ko po si Mayor Vico Soto, nakita po niya ang nangyayari, sabi nga niya, 6 months ago, wala tayong nakitang ganito. Pero at least ngayon, nakikita natin umuusad para malabanan ang korupsyon. 4 na buwan pa lang itong ginagawa ng Pangulo at ng mga concerned agencies natin. Hindi ba sila nainip sa 6 na taon na walang napanagot sa ghost projects na sinabi na ni dating Pangulong Duterte na meron as early as 2020 ghost projects? May kickbacks bang na ibalik nung panahon na yon? Meron bang nasa... Teka lang. Pupunta tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit mga nung panahon ni Tatay Digong, sinasabi niya merong mga ika nga merong anomalya diyan sa DPWH. Pero nung pagbuka ng bunganga niya,
natitigil ang mga kalokohan dyan sa ahensya na yan. Maging mga contractor at district engineer, aminado sila nung panahon ni Tatay Digong, talagang tigang ang hanap buhay nila. Kailan naging parang naging legal ang pagnanakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino, especially dito sa mga flood control project na to sa panahon nitong si Marcos Jr. Kaya naman pagpasok nitong si Ajik dyan sa Malacanang, talagang nagpakasasa yung mga nagutom ng 6 na taon dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga lahat ng pwedeng kainin at tubusin, ginawa ho nila. Kaya ayun, nagpataasan ho sila ng kickback. Nagpataasan sila ng kickback. Kaya yung mga bagay-bagay na dapat sana ay makarating sa sambayan ng Pilipino, wala na ho nakaabot. Diba? Kasi lahat kinuha nila. Ng kaso sa panahon na yon. So, we are just having 4 months. Before 6 years, walang nangyari. Hindi ba? So, Yusek, ano na lang yung aasahan ng publiko sa Marcos administration para sa 2026? Assurance that the budget is clean. Kasi po, ngayon, yung BICAM na-ratify na nila na wala pong lalabas na susunod na Cabral files o mga kagaya nito, allocables, non-allocables. At maayos ang pagbibigay ng proyekto sa mamamayan. Yes, oo, yan naman din ang gusto ng Pangulo. Kaya nga sinimulan niya itong pag-iimbestiga nito at sinabi niya na mahiya naman kayo dahil ayaw niya po ng hindi magandang budget for this 2026. At inutusan niya po ang team na tignan po lahat kung ano man yung nabago sa NEP para po kung merong questionable dito ay maaari pong aralin or ma-i-veto po kung hindi ito naaayon sa prioridad, no, na programa ng Pangulo. But So, asahan po nila, mas marami pa pong aksyon para malabanan po ang korupsyon sa bansa. Are you Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang mga kabalbalan na to ni Auntie Claire. Dalang na lang natin magkita ante. Yan pa mga litanya, wala man lamang bago. Yun at yun pa rin ang iyong naratibo. Yun at yun pa rin ang iyong script. Sa bagay, kung yan ang pinag-utos sa'yo ng Malacanang, wala ka nang magagawa. Yung trabaho mo talaga magpakaso sa mga adik dyan sa Malacanang. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Ating Pilipinas.